Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Mary. So for today's vlog, andito nga tayo sa school. Ito na yung bago nilang school. Ayan si Rap-Rap. Yung makulit oh. Oh, Gabriel. Hello guys, good morning. So ngayon papunta kami ng school. Ayan. So first day nila ng school. Yan si Rap-Rap. Hello Rafael. Hello. Oh, si Gabriel. I love you too. Ayan, maglalakad na kami. Galing kami dito sa bahay. Papunta ng school. So mga 2 kilometers din ang ating lalakarin. Papasok at pauwi ng bahay. Malapit na kami dito sa school guys. So, pinutol ko na lang tong video na to dahil sobrang haba na, no? So, ito yung dalawang anak ko nakambal at naglalakad kami. Siguro estimated ko mga nasa 2 kilometers yung nilalakad namin papunta ng school. So, hindi naman ako nagrereklamo dahil halos lahat naman ng batang nandito sa Japan naglalakad papunta ng school. At the same time, kahit din naman din sa bansa natin sa Pilipinas, ganun din naman. Para lang makapag-aral, talagang gagawin mo lahat. O ayan na, nagsitakbuhan na. So, kailangan natin silang samahan everyday dahil kailangan nilang mas matuto at kailangan nila ng tamang gabay dahil hindi pa naman ganun ka galing magsalita ng Hapon or ng Japanese yung mga anak ko. So, sana naman anak, mga anak, huwag yung paabuti ng grade 6, no? Huwag yung pag-graduatein si mami sa school nyo. Ayan, nagsitakbo na sila. So, takbo rin tayo, diba? Ayan nga. So, papasok na rin tayo ng school, guys. Everyday yan, guys, ha. Sinasamahan ko sila sa school. Eto na si Rafael. So, separate sila ng class. Si Gabriel, nandito sa kabilang classroom. And ito namang si Rap-Rap, dito naman siya sa kabila, nag-exercise sila bago mag-start yung class. Para naman ma-energize yung kanilang mga katawang lupa, diba? Hindi lang yung puro upo-upo. O ayan, nakita na nga tayo, kailangan natin magtago. Nako, dahil baka mamaya pumunta yan dito. Alam mo naman yan si Rap-Rap, o diba? Sisilip. Go na, kaya mo yan. You can do it. O na, out of balance pa nga siya. O, diba? O, ano na, kaya pa ba? O, titingin pa yan talaga eh, no? Second period nila ay ang kanilang PE. So, gaganapin ito sa labas. So, outdoor siya guys. At, syempre, tama kayo dyan sa mga iniisip nyo. Kasama rin ako sa kanilang PE. So, every subject nila ay kasama ang kanilang mommy, diba? Ang saya-saya. Syempre, except lang nga dito, pagka nagsiswimming sila, kasama pa rin ako, pero nandito lang ako nakaupo. Siyempre, hindi tayo pwede mag-swimming with the kids. Ayan o, yung dalawang itlog. Patalon-talon. Enjoy na enjoy, diba? Ayan nga, ang saya-saya ng mga anak ko.
After lunch na nga guys, so hindi ko na napakita sa inyo yung during lunchtime nila at the same time yung iba pang mga subject na meron sila ngayong araw na ito dahil sa privacy purposes. At syempre alam niyo naman marami tayong mga rules and regulation dito sa school, at the same time hindi lang dito sa school kundi mismo dito sa Japan na kailangan nating protektahan din ang ating mga sarili. So ito lamang guys. Ito nga, gumagawa sila ng mga activity na gusto nilang gawin after ng lunch nila. So, pwede silang maglaro, pwede silang lumabas, pero itong mga anak ko, mas pinipili na magstay dito sa loob ng classroom. Pagkatapos nito, maglilinis na sila. So, ito yung mga bata. Lahat sila maglilinis, guys, dito. So, obligado maglinis lahat ng bata. So, ako talaga, stricto ako sa paglilinis ng mga anak ko kasi gusto ko talagang matuto sila na maglinis at matuto silang sumunod sa bawat rules na binibigay at sinasabi ng teacher nila. Kasi para sa kanila rin naman yan, guys. Ayan nga, uwian time na. Ang saya-saya, diba? Ang tatagal talaga nila. Diyos ko, day. Ang tagal nito magsapatos ng mga anak ko. Pero syempre, ganun talaga ang buhay. Honestly guys, natutuwa ako dahil meron akong opportunity na makasama ko yung mga anak ko. Hindi lang sa loob ng bahay, kung hindi sa labas na rin, sa kanilang school, sa mga daily routine nila, activity nila. At the same time, natututo rin ako bilang magulang kung paano ko i-guide at paano ko didisiplinahin yung mga anak ko, kung paano sila nadidisiplina sa loob ng school. Syempre, yung mga teacher, tinitingnan ko rin kung paano sila magturo, kung paano nila sawayin yung mga estudyante nila, kung paano nila pagalitan yung mga estudyante nila, which is tama rin naman, may point din naman yung mga dahilan nila kung bakit sila nagagalit sa mga bata. Pero yun lang natutunan ko dito sa Japan, na kailangan maging matyaga ka talaga. Actually, kahit saan naman saan namang lugar, dapat maging matyaga tayo, lalo na sa mga anak natin. Pero yun nga, honestly, diba? Sa realidad ng buhay, hindi ka rin naman, minsan nauubos ka rin naman bilang tao. Pero yun lang. Payo ko sa sarili ko, lalo ko pang gagalingan at lalo ko pang pagbubutihan. Dahil yung mga anak ko, nakikita ko rin naman na nag-improve. So, itong video na to ay April last year pa po. Ngayon ko palang ini-edit at ngayon ko palang din i-upload dahil ngayon lang din ako nagkaroon ng oras. Ayun lamang guys. Thank you for watching. I hope you like this video. Goodbye! Have a nice day! Pauwi na kami guys. Tara na, uwi na tayo!